ituturo po naman natin yung tungkol po sa practical. Ano naman po ito? Wisdom po for life. Ayan. So ang title po ng message natin sa gabing ito ay 11 things you should quietly eliminate from your life. Ayan. So bakit kaya i-eliminate o kaya tatanggalin? Kasi kapag natanggal mo ito sa buhay mo, panigurado, aasenso ka, magpa-progress ka, mas lalo kang magtatagumpay sa buhay mo, di ba? Kapag nagtagumpay ka, natanggalin to sa buhay mo, mas lalo kang magiging joyful, mas lalo kang sasaya, di ba? Kaya i-take note nyo po, ano tong mga bagay na to, itong 11 na bagay na dapat nating tanggalin sa buhay po natin. So medyo konti lang tong natin, PowerPoint kasi mga pointers lang po yung nilagay ko po dyan. Ayan, so medyo ginahol na po tayo ng oras. Ayan, so una po ay, ayan, kung gusto po natin na maging masaya, maging victorious, ang una po natin dapat tanggalin sa buhay ay number 1, yung negative self-talk. Ayan, so sino po dito sa inyo ang nagne-negative self-talk? Pag sinabi pong negative self-talk, ito yung humaharap ka pa sa salamin o kaya naman ay ikaw ay may mga sinasabi sa sarili mo na ikakasama mo o yung mga tinatawag nga na negative. Yan. Pag sinasabing negative self-talk, ito yung sinisisi mo yung sarili mo, sinasabihan mo yung sarili mo ng mga hindi magaganda, di ba? Or sinusumpa mo yung sarili mo. Wherein, sabi nga po ng Bible, di ba? Life and death are in the power of the tongue. Meron pa tayong sabihan sa church na what we confess, we will possess. Kaya naman, naniniwala tayo na words are powerful. Kaya bilang tao o bilang Kristiyano, kinakailangan una mong gawin, 'di ba, para po umayos ang buhay, para mas lalong maging successful, 'di ba? Ay tanggalin po natin yung mga negative self-talk na 'yan. 'Di ba? Kagaya nga po ng mga yun nga po yung mga pagmumura sa sarili, pagsisisi sa mga sarili po natin, kinakailangan palitan po natin siya ng mga positive affirmations kung tawagin. 'Di ba po? Kasi kapag po inayos po natin lahat ng mga self-talk po natin, 'di ba? Inayos po natin yung mga words natin, 'di ba? Sa mga sarili natin, aayos din po ang buhay natin. Sino po ba dito sa inyo ang nakakita ng successful na tao na negative? O kaya successful na tao pero ang papangit ng mga sinasabi sa sarili? 'Di ba po wala po kayong makikitang ganun na positive na successful na tao. Lahat po ng mga successful po na tao o victorious, meron po silang katangian na sila po yung unang nagsasabi ng maganda sa kanila, 'di ba? Na halimbawa, haharap sila sa salamin, 'di ba? Talagang sasabihin nila sa sarili nila, ay victorious ka, ikaw ay pinagpala, ikaw ay mahal ng Diyos, 'di ba? Pero yung mga tao po na nagsasabi ng mali sa sarili nila o pangit, 'di ba? Nire-rip po nila yung lahat po ng 'yon. And kapag nga daw po change natin o binago po natin yung inner dialogue natin, mababago din po yung ating mga buhay. Kaya una po, natatanggalin po natin sa sarili natin yung negative self-talk. Kasi kapag yan ay inuna natin, di ba po, magbabago po ang buhay natin. Wag na natin sasabihin ng sarili natin na kawawa, di ba? Wag na natin sasabihin ng sarili natin na pangit, di ba? Kailangan kung merong unang maniniwala sa sarili mo, ikaw yon, di ba? Kaya nga sabi nga po ng Bible, di ba? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Hindi mo pwedeng mahalin yung kapwa mo o yung katabi mo kung ikaw mismo hindi mo mahal yung sarili mo. Okay? So pangalawa naman na dapat tanggalin sa buhay po natin is yung toxic relationship. Maybe some of you po ay minsan bombarded po kayo ng mga problema. 'Di ba? Hindi po kayo ang may kasalanan. Minsan ang may kasalanan po dito is yung mga tao sa paligid niyo po. Kaya nga ang Panginoon, ingat na ingat po siya patungkol sa relationship. May mga sinasabi po ang Panginoon, 'di ba? Na do not be equally yoked with the unbelievers, 'di ba? May sinasabi ang Panginoon na tungkol sa bad company, corrupts good character, 'di ba? Ang ibig sabihin po noon, pinag-iingat po tayo ng Panginoon sa mga taong nakakasalamuha natin. And most particularly and specifically sa mga taong sisira ng buhay po natin o sisira ng mga karakter natin. Ano po ba yung mga toxic relationship? Yan po yung mga sample ng mga halimbawa kaibigan o kaya naman kumbaga parang karelasyon o yung boyfriend mo
girlfriend mo, di ba? Kapag hindi na nga daw helpful yan or healthy ang relationship na yan, ang talagang ini-encourage, di ba, ng mga pastor o ng Bible sa atin ay tanggalin natin yung mga relationship na yon. Ang kinakailangan daw po natin na i-build up na relationship is those people who uplift you, 'di ba? Yung tutulong sa iyo na ma-achieve yung goals mo, 'di ba? Tutulong sa iyo na mapalapit sa Panginoon, 'di ba? At magi-inspire sa iyo. Yung mga tao na yon, kinakailangan meron silang positive influence sa buhay mo, hindi negative influence. Kaya kung ang mga tao sa paligid mo, particularly mga classmate, mga ka-workmate, o kaya naman kapitbahay, na alam mo toxic na, 'di ba? Ay tanggalin na natin sa buhay natin. Kung alam mo na kapag kasama mo to, napapachismis ka, kapag kasama mo to, nagagawa mo yung mga mali, nagkakaroon ka pa ng bisyo, na instead na napapalapit ka kay Lord, mas napapalayo ka pa, 'di ba? Ay dapat tanggalin mo na 'yan sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, yung mga kaibigan mo ay dadalhin ka sa langit, hindi po sa impyerno. Okay? So, yan po. And then pangatlo naman ay yung wait lang po. Ayan, procrastination. Ayan. So, una, negative self-talk. Pangalawa, toxic relationship. And pangatlo, procrastination. Ano po ba yung pangit po o hindi po magandang bunga ng procrastination? Yan daw po yung enemy of progress. Yan, ibig sabihin kapag nagpo-procrastinate ang isang tao, o pag sinabing procrastinate po kasi yung mamaya na lang o kaya bukas na lang, yun dapat gagawin mo na ngayon pero ipinamamaya mo na lang o ipinapagpabukas mo na lang. So hindi po yan nakakatulong. Actually ayaw nga po ng Diyos sa ganyan. Ayaw ng Diyos sa laziness, sa katamaran, 'di ba? Ayaw ng Diyos sa mga delayed obedience, 'di ba? Gusto niya kapag may pinag-utos siya, ginagawa agad, 'di ba? Kaya sabi nga po dito, kailangan magkaroon daw po tayo ng mga ng sense of urgency sa mga bagay-bagay na kung saan kapag may pinagawa po sa atin, gagawin po agad natin. And dapat daw po ma-realize po natin that time is a finite resource. Ano ibig sabihin po nung time is a finite resource? Na ibig sabihin po nun, minsan lang po tayong mabubuhay dito po sa mundo. Minsan lang po tayo na magkakaroon ng pagkakataon na magkatrabaho, ng mag-aral, 'di ba? Minsan lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na makasama tong mga tao na to, 'di ba? Hindi lahat ng pagkakataon kasama mo sila, hindi lahat ng pagkakataon nandiyan ka sa lugar na kinalalagyan mo. Kaya naman dapat kung meron kang gagawin, gawin mo na agad-agad. Gawin mo na ngayon pa lang, 'di ba? Kagaya ng procrastination. Ang ibig sabihin po ng procrastination, yan po ay hadlang po sa mga blessing na gusto ibigay ng Panginoon sa atin. Kasi halimbawa, meron siyang gustong ibigay, kaso 'di ba ayaw mong sunggaban, ayaw mong i-grab, 'di ba? So hindi mapapasayo yung pagpapala na yon. Kaya sunod na dapat tanggalin ay yung procrastination. Okay? And sabi nga daw po dito, kapag gusto mong labanan yung procrastination, sabi daw, malalabanan mo daw yan sa pamamagitan po ng mga small steps. Yan. Ibig sabihin nun, yung mga maliliit na hakbang, di ba po, na kinakailangan to take an action. Na halimbawa po, kahit 1%, 2%, 3% yan, basta't nagpa-progress ka, basta't nagpapatuloy ka, di ba, ma-achieve nyo po yung inyong goal, di ba po, o yung victory na inaasam po natin. Kaya yan po, tanggalin na po natin yung mamaya na yan o kaya yung procrastination na yan. Halimbawa nga po, di ba, sa mga anak, yan ang ayaw ng mga magulang sa anak. Yung mamaya na po, di ba? Inuutusan sila ngayon, bumili ng magic sarap, bumili ng toyo, di ba? Ano sasabihin? Mamaya na po. Di ba? Naglalaro pa po ako. Di ba? Nagpo pa pero ayaw naman sumunod. Di ba? So, yan po ay sagabal sa mga pagpapala. Okay, pang-apat, ay yung tinatawag po na fear of failure. Ayan. So, isa po yan sa mga dapat tanggalin, yung takot po na ikaw ay mag-fail. Ayan. Sino dito takot mag-fail? O kaya naman ay takot pumalya, di ba? Takot sumablay. Pero alam niyo po ba, ang failure pala ay part of success yan. Wala po kayong makikita na tao o inventor na naging successful agad sa unang try pa lang nila ng invention nila. Lahat po ng mga nakaimbento ng telepono, nakaimbento ng ilaw, nakaimbento ng printer, ng computer, ay dumaan po sa mga failure. Kaya kayo po ba ay takot mag-fail? Diba po? Ang tawag po, ang magiging consequence po niyan, hindi na po kayo magsisimula.
'di ba? Ang mga tao po kasi na takot mag-fail, takot din 'yan magsimula. Kaya halimbawa, ikaw ay takot pumalya, syempre may takot ka na din syempre na mag-aral, may takot ka na mag-apply ng trabaho. Pero kung ikaw yung tao na naniniwala ka, bibigyan ka ni Lord ng tapang at bibigyan ka ng talino, ng wisdom para sa mga yan, ay talagang magi-step forward ka. 'Di ba? Iti-take mo yung challenge, 'di ba? At iaasa mo sa Panginoon na siya yung magbibigay ng success sa iyo. And most of the time, tayo nga po, wala tayong nararating kasi dahil sa takot na yan. 'Di ba? Minsan may mga pagkakataon nga na gano'n, 'di ba? Na bakit hindi nagre-recite itong estudyante na 'to? Kasi bakit? Ayaw niyang malaman na mali siya o kaya takot siya, 'di ba, na masabihan mali siya. Okay? Kaya tayo po, hindi po tayo natatakot na pumalya. 'Di ba? Kasi alam natin na kapag pumalya tayo o mag-fail man tayo, first attempt lang 'yan, 'di ba? In learning. Ibig sabihin, sa mistake mo, sa mga failure mo, dun ka natututo. Okay? So, amen. And then panglima naman, ito, medyo mahirap din to kaya dapat alisin din natin to sa buhay natin, yung tinatawag na comparison. Ayan. So, sino po dito mahilig magkumpara? Ayan. Alam niyo po, pag nagko-kumpara kayo, hindi daw po pala kayo sasaya. Kasi ang comparison, number one po siya na stealer ng joy. 'Di ba? Sabi nga rin ni Joyce Meyer, hindi ka nga daw talaga magkakaroon ng joy pag nagko-compare ka. 'Di ba? Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay working, ikaw man ay pastor. Kapag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, hindi ka sasaya. Lalong-lalo na nga po na nasa age na po tayo ng social media, makikita nyo po lahat ng mga highlights ng mga tao. Wag na po tayong tawag doon, lumayo pa. Punta lang po kayo doon sa highlights. Punta kayo doon sa mga my story, sa Instagram story, o kaya naman sa Facebook na mga posts. 'Di ba? Pag nag-focus ka sa lahat ng 'yon, pwedeng magkaroon ka ng envy o kaya naman pwede kang malungkot. 'Di ba? Bakit? Kasi pag nagpunta ka doon, may tendency, 'di ba, na magsimula ka na mag-compare, 'di ba? Na bakit sila pumunta sa ganito? Bakit sila kumain sila sa ganito? Bakit sila ganito na yung narating nila? 'Di ba? Lalong-lalo na nga daw kapag ikaw nakita mo yung mga classmate mo noon tapos ikaw nandito ka sa sitwasyon na 'to. Tapos nakita mo sila nasa maganda na yung buhay o kaya naman nasa abroad na sila, parang mafe-feel mo daw na ikaw kawawa ka. Pero dapat hindi nga daw ganon ang gawin natin. Kinakailangan, kung gusto natin na maging masaya, maging kontento sa buhay, maging thankful daw po tayo sa kung ano yung meron tayo. 'Di ba? Sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kasi ang bawat storya po natin ay unique sa harapan ng Diyos. Merong ginagawa sa akin ang Panginoon na hindi ginagawa ng kay Sai. 'Di ba? May ginagawa naman kay Sai na hindi ko kayang gawin, 'di ba? O hindi ginagawa sa akin. Kasi bawat isa po sa atin ay unique, 'di ba? And alam niyo po, ang comparison daw po pala, yan daw po yung game na kailanman hindi ka daw mananalo. 'Di ba? Yan daw yung laro na kahit kailan hindi ka mananalo. Kaya naman, wag kang magko-compare. At saka lagi niyo pong tatandaan, pag may mga nakikita po kayong post sa Facebook, yun po ay mga highlight lang ng buhay nila. So hindi everyday ganon. Kaya for example, nakakita ka, nag-post, nag-my day, lechon ng ulam. Hindi araw-araw lechon yun. 'Di ba? Kahapon, nagtuyo din sila. 'Di ba? Kaya naman wag kang malungkot kung buti pa sila lechon. 'Di ba? Ako, tuyo lang ngayon. 'Di ba? Hindi araw-araw lechon sila. 'Di ba? Hindi araw-araw naka-Jollibee sila, 'di ba? Highlight lang 'yon, yung mga nakikita nyo po. 'Di ba? May mga time din nalulungkot din po yung mga 'yan, 'di ba? May mga time kumbaga parang akala natin napaka-perfect ng buhay ng mga tao. Lalong-lalo na po yung mga artista, 'di ba? Pag tiningnan niyo sa Instagram, buti pa siya. 'Di ba? Ang gara ng damit. 'Di ba? Minsan may mga gusot-gusot ding damit 'yan. 'Di ba? Kaya naman wag po tayong magko-compare, 'di ba? And instead na mag-compare, be the best version of yourself, 'di ba? Celebrate your small achievement, 'di ba? So yun po yung mga gawin po natin para sumaya tayo, 'di ba? Para maging kontento po tayo sa buhay natin. Instead na i-compare mo yung sarili mo, yung sarili mo mas lalo mong i-improve, 'di ba? Okay, so next naman ay yung clutter, 'di ba? So isa po sa mga dapat natanggalin sa buhay natin ay yung clutter, o sa ibang salita po ay yung mga dumi. Yan, o yung mga kalat ng buhay.
So sa inyo po, alam na alam niyo po kung ano po yung kalat, 'di ba? Tingin po kayo sa bahay niyo, 'di ba? Lahat naman po ng bahay may kalat, 'di ba? And ang sinasabi nga po diyan, in order po na maging mas maayos pa po ang buhay po natin, dapat alisin daw po natin yung clutter. 'Di ba? Kaya nga may tinatawag po tayong decluttering or declutter. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi na nag-help sa iyo, hindi na tumutulong sa iyo, hindi na beneficial sa iyo, dapat mo nang alisin. Ano po yung mga yan? Kagaya po ng mga mental clutter and emotional clutter, yan po ay mga dapat alisin sa buhay kasi hindi na po sila nakakatulong, mas nakakapagpabigat po sila. Kagaya po ng mga emotional clutter like unforgiveness, like bitterness, di ba? Kahit kailan naman po, hindi po tayo tinulungan yan. Kaya kapag may mga unforgiveness po tayo sa buhay po natin, dapat po alisin natin yan nang sa gayon, mag-move forward po tayo at mag-move on. Nang sa gayon, kapag nga daw po inaalis natin yung mga clutter sa buhay o pag nagdi-declutter tayo, nagkakaroon po tayo ng clarity and purpose. Ayan, or clarity of purpose. Meaning kasi, dahil nga nalilinis mo na, di ba? Yung mga bagay-bagay sa sa buhay mo o sa bahay mo, mas lalong nagiging malinaw na yung isip mo. Ako po, may kilala po ako ng mga ganon, ng mga nanay na ayaw talaga nila. Pero hindi ko parang lahat naman po ayaw ng ganon. Na ayaw talaga nila ng magulong bahay. 'Di ba? Nagdadadakdak na sila kapag magulo ang bahay. Bakit? Kasi kapag magulo, 'di ba, ang bahay o magulo ang paligid, magulo din ang isip. 'Di ba? For example nga rin, kunwari sa table pa lang po kunwari nag-office table ka o may ginagawa ka bilang estudyante o working. 'Di ba ang hirap magtrabaho o kaya naman ang hirap mag-aral kapag ang daming kalat ng table mo. Kaya ikaw, 'di ba, in order na maging maayos yung pagtatrabaho mo, anong gagawin mo? Ayusin mo rin, 'di ba? Tatanggalin mo yung mga kalat, 'di ba? Same din sa mga buhay natin. Kung gusto natin na mas lalong maging maayos yung isip natin, alisin mo yung mga bagay na hindi na essential, hindi na mahalaga sa buhay mo. Kaya nga po ako, sample ko lang po yung sarili ko. Ako po nalalaman ko yung mga bagay na mahalaga sa akin sa papanong paraan in the span of time. 'Di ba? For example nga po, 'di ba, tuwing January o kaya December, meron din po tayong mga ginagawa na mga decluttering, 'di ba? Ako po nalalaman ko po kung hindi na mahalaga itong bagay na to sa akin kapag nasubok na siya ng oras o panahon. Na kapag kunwari, tiningnan mo tong bagay na to, tas maiisip mo, ay, hindi na pala siya, ngayong 35 years old na ako o 34 years old, hindi na pala siya mahalaga sa akin. Kaya ang gagawin mo, itatapon mo na siya, aalisin mo na siya sa bahay mo o sa buhay mo, 'di ba? Kasi na-testing na siya ng panahon o ng oras na parang nung nag-matured ka na, nung mas lalong natuto ka na, 'di ba? Nalaman mo na, ay, ang immature ko pala kasi tinatabi ko pa tong bagay na to. And ganyan din sa buhay po natin na kumbaga there will come a time na meron pong mga bagay sa buhay po ninyo na marirealize nyo hindi na pala mahalaga. Kaya ang dapat gawin ay itapon na, 'di ba? Ibaon sa nakaraan, okay? At 'yun po ang isa pa sa mga tatanggalin natin. Kaya dapat yung mga bagay na it no longer serve you, i-let go na natin. At dapat ang itabi po natin is what matters most, 'di ba? And i-simplify po natin yung purpose po natin. Next naman po na dapat tanggalin, pang-7, the need for perfection. Ayan. So nakita naman natin dito pa lang sa picture natin, 'di ba? Perfectionist na itong mama na ito. Bakit? Kasi talaga namang ang ginagamit niya pa na panggunting sa damo, 'di ba? Yung gunting na pangpapel, 'di ba? Kasi ang gusto niya ma-perfect yung kanyang damo, 'di ba? Pero alam niyo po, pag meron tayong ganyan, yung need for perfection ay mahihirapan din po tayo. Hindi po tayo sasaya, 'di ba? Mahirapan po tayong maging yung parang maging real you o real me, 'di ba? Kasi bakit? Perfection daw po ay isang illusion. Ang perfection ay isang illusion lang. Kasi bakit? Wala naman po talagang perfect sa mundo, 'di ba? Kaya kung ikaw ay gusto mo na maging perfect na tao, maging perfect na asawa, maging perfect na estudyante, hindi po daw 'yon mangyayari, 'di ba? Bakit? Kasi ang perfection po mangyayari po kapag nasa langit na po tayo, pag na-meet na po natin si Jesus. Pero while we are here,
sa mundo po, 'di ba? Meron pa tayong mga imperfections na magagawa. Magkakamali pa rin po tayo, 'di ba? Kaya nga po, halimbawa ako, nakailang kasal na rin po kasi ko. And meron akong napansin na common denominator kapag nagkakasal na minsan kahit gaano mo gawing i-perfect yung mga programa, yung mga seremonya, meron pa rin talagang mga flaws o imperfections. Kaya ikaw naman bilang ikakasal o kaya naman isa ka dun sa couple na ikakasal, dahil araw mo yun, hindi mo hahayaan na bad tripin ka ng isa lang na imperfection na yon. Halimbawa, minsan sa mga nararanasan namin, nalilimutan ng couple yung kandila o kaya naman may kandila pero wala palang lighter, 'di ba? Minsan may marriage certificate sila, ayos na ayos yung pagta-type pero wala palang ballpen, 'di ba? Parang kumbaga kumbaga on the spot i-announce mo, "Uy, wala silang ballpen," ganun. Meron bang may ballpen sa inyo diyan? 'Di ba? Kumbaga parang napansin ko kahit anong gawing i-perfect nung couple yung kasal nila, still may mga ganun. Kumbaga may mga pagkakataon na yung kunwari yung pagkain, 'di ba? May kulang na ganito, may kulang na ganyan. Pero kapag kasi ikaw yung tao na gusto mo perfect, 'di ba? Magagalit ka pa dun sa nag-organize, 'di ba? So hindi ka sasaya. Okay? Ang dapat mo lang gawin is strive for excellence, 'di ba? Oo, mag-excel ka, 'di ba? Do your best, pero kapag hindi ka naging perfect, 'di ba? 98 lang yung grade mo, hindi mo na achieve yung 99 o kaya 89 lang o 92, 'di ba? Wag nawa sana 'yon magpalungkot sa iyo. 'Di ba? Kasi may mga kilala po tayong ganyan, 'di ba? Na tumitigil na mag-aral kasi may line of 7 o kaya naman may line of 8, 'di ba? Mas matindi yung may line of 8. Natawa na nga lang po ako doon, 'di ba? Doon sa mga may mga kasi ang gusto nila panay line of 9 lang. Kaya nung nagkaroon sila ng line of 8, lungkot na lungkot sila. Diba? Pero yun nga po, again, perfection is an illusion. Wala pong ganong tao. Kaya naman ganun din sa mga paghahanap ng mapapangasawa sa buhay o kaya naman partner in life, wala rin pong perfect. 'Di ba? Na gusto mo tall, dark and handsome, 'di ba? Pwede ka lang bigyan ni Lord ng tall, dark and awesome, pero huwag ka nang mag-a-achieve ng 'di ba? Huwag ka nang magde-desire ng mga yung perfect na perfect talaga. Kaya 'yun po. And kapag natanggap mo 'yon, 'di ba? Kapag ginawa mo yung best mo and magi-step in ka daw sa mga world of possibilities na maraming pwedeng mangyari. Okay? Sa sunod naman na dapat tanggalin ay itong victim mentality. Yan, ano ibig sabihin ng victim mentality? Yung parang hindi po natin minamaliit yung mga naranasan po ng bawat isa sa atin. Pero kapag halimbawang ikaw daw po yung tao na hindi maka-move on sa mga ganon, halimbawa ginawa ka ng masama, sinabihan ka ng masama, pero after 5 years, dinadala mo pa rin yon o kaya naman talagang lagi mo pa rin inaalala. Ang tawag na po doon yung victim mentality. 'Di ba? Ano pong sample po niyan? For example, yung mga victim mentality yung ganito, yung kaya kami mahirap dahil sa gobyerno, 'di ba? Kasi walang matinong presidente na namuno sa Pilipinas. Alam niyo po minsan, yung mga may accountable sila sa kung ano man yung lagay ng Pilipinas. Pero hindi lahat ng detalye ng buhay mo, ultimo yung pambayad mo ng ganito, pambayad mo ng bills, o kaya naman pambili mo ng magic sarap, 'di ba? Iaasa mo pa sa gobyerno. 'Di ba? Ang tawag doon victim mentality. Na kaya ako ganito dahil sa magulang ko, 'di ba? Kaya nga po may kasabihan po tayo, 'di ba? May nagsabi na na wise na tao na gano'n. Na for example daw, kunwari, hindi mo kasalanan kung pinanganak ka na mahirap, dukha, o kaya ignorante, yung walang alam. Pero kasalanan mo na daw kapag namatay ka na na mahirap ka pa rin, ignorante ka pa rin, o kaya naman yung wala ka pa rin narating. Bakit? Kasi may mga pinagdadaanan tayo, 'di ba? Pinapanganak tayo sa ganitong lugar, sa ganitong mga magulang, pero yung destiny natin, yung mga nangyayari sa buhay natin ay it depends upon us. It depends sa mga pananaw natin sa buhay, sa mga pagpili natin, 'di ba? So ngayon, dapat alisin natin yung mga victim mentality na ganun, 'di ba? Kaya lang naman ako ganito kasi yung teacher ko ganyan. Kaya ako tamad kasi yung teacher ko ganyan. Huwag ganun, 'di ba? Kasi hindi rin makakatulong sa iyo 'yon. And sabi nga, 'di ba, ng Bible, na we are victorious in Christ. Kaya choose to be victorious. Choose to be
a victor, di ba? Huwag mo nang iisipin na biktima ka. Dapat ang isipin mo, matagumpay ka na kay Jesus. Amen? And kapag ito, lagi mong iniisip na victorious ka, di ba, tatanggalin mo yung victim mentality mo, you will reclaim your power. Ibig sabihin nito, magkakaroon ka ng mga dominion sa mga bagay-bagay. Hindi ka na magiging biktima. Di ba? Hindi ka na magiging malungkutin. Hindi ka na masasadlak sa depression. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Then next naman, number 9, the need for approval. Ayan. So isa po sa mga dapat nating alisin, yung need for approval. Okay? Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga sample na kunwari magpo-post ka, ang gusto mo, ang magpapasaya sa iyo, kailangan maka 100 likes ako dito, 'di ba? So ang tawag doon, the need for approval, 'di ba? Ay, magsusuot ako ng paborito kong damit. Ang gusto ko may bumati sa akin na 5 tao tapos magsasabi sa akin na maganda ako, 'di ba? Ang tawag doon, need for approval. And alam niyo po, kapag may ganyan daw po pala tayo, ibig sabihin po nun, you give people the key for your happiness. Ang ibig sabihin nun, yung susi para sa kaligayahan mo, ibinibigay mo sa ibang tao. Na wherein, dapat ikaw lang ang may hawak niyan. O dapat nga ang Diyos eh. Di ba? Na dapat tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, dapat kung sa atin, di ba, si Lord, masaya sa atin, nagagalak sa atin, tanggap tayo, mahal tayo, enough na yon. 'Di ba? Para maging masaya tayo. Pero halimbawa, merong mga tao na nag-dislike sa iyo, nag-disapprove sa iyo, 'di ba? Ikakalungkot mo ba 'yon? 'Di ba? Dapat hindi. 'Di ba? Sabi nga, you don't need their permission or the permission of other people to be who you are. Kaya minsan, ang mga tao na may ganto, hindi sila nagiging sila mismo. 'Di ba? Ang nangyayari sa kanila, nagpapanggap sila para tanggapin sila ng mga tao. Kaya in short, 'di ba? O kaya naman to make the long story short, anong nangyayari? Hindi sila nagiging masaya kasi pinipigilan nila yung sarili nila, 'di ba? Na maging sila. Pero halimbawa, yung mga tao na may freedom sa need for approval, sila yung mga masasaya, 'di ba? Sila talaga yung mga nagiging sila mismo, 'di ba? Kumbaga parang talagang tanggap nila kasi yung sarili nila, and at the same time, alam nila na tanggap sila ng Diyos. Kaya nga may librong ganun, 'di ba? The Courage to be Disliked. 'Di ba? Ibig sabihin nun, yung pag nadi-dislike ka ng mga tao, it takes katapangan din. It takes courage din, 'di ba? And most of the time, maraming mga ganun na mga tao na nalulungkot kasi dislike sila ni ganito, dislike sila ng kapitbahay, ayaw sa kanila ng ganun. Pero yun nga po, nawa po dumating tayo sa punto na mahal tayo ng Diyos, malaman lang po natin na mahal tayo ng Diyos, aprobado ng Diyos ang mga ginagawa natin, ay enough na yon sa atin. Okay po? And then next naman, number 10, fear of change. Ayan, so isa ka ba sa natatakot sa mga pagbabago? Ayan, dapat po alisin na rin daw po natin yon. Kasi bakit? Ang change daw po kasi ay necessary for growth and progress. Ibig sabihin nun, kailangan pala ang pagbabago para daw po magkaroon ng growth tsaka ng progress. Noon, nung mga bata-bata pa ako, tsaka nung mga medyo nagsisimula pa lang ako, yan talaga ang kinakatakutan ko din, yung change. 'Di ba, na parang ayoko nang may nawawala, ayoko nang may, kumbaga parang nagbabago. Pero nung tumagal na ako magpastor, na naturo o tinuro sa akin ng Panginoon na necessary pala talaga yon. Essential pala yon sa progress, essential siya para mag-grow ka, 'di ba? Kasi kahit nga daw po sa puno, 'di ba? Para daw, naalala ko yun yung sabi ni Pastora, para mag-grow palalo yung isang puno o magbunga palalo, minsan kailangan mo siyang tabasin, kailangan mo siyang sugatan para lumabas yung bunga niya. And most of the time, minsan o madalas, 'di ba? Ganun din daw po pala sa buhay natin na kailangan may alisin po ang Panginoon, may baguhin siya in order for us to grow. 'Di ba? Kasi kung hindi niya po gagawin 'yon o hindi man po natin mararanasan 'yon, hindi po natin mararanasan din yung progress o yung growth na gusto ng Panginoon na maranasan natin. Kaya minsan, may mga ganun, 'di ba, na may mga tao na kailangang iwan ka, may mga taong kailangan palang mawala, 'di ba? Kasi sa pamamagitan pala nun, may ituturo si Lord sa iyo, may mga mararating ka, 'di ba? And sabi nga, ang change daw is natural part of life.
Kaya 'di ba minsan may mga mali pala tayong wini-wish sa tao. For example, "Uy, happy birthday, sana wag kang magbago." 'Di ba? Pwede ba 'yon? 'Di ba? Pwede bang 5 years old na lang siya forever? 'Di ba? O kaya naman 6 years old na lang siya forever, 'di ba? O kaya naman wala nang nagbago talaga sa kanya. Hindi pala totoo 'yon. Kasi people change, 'di ba? Isa lang daw ang constant po sa mundo at yan po ang change. At isa lang ang hindi nagbabago. Sino po yun? Si Lord. 'Di ba? Kasi sabi ng Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya magbago man lahat ng bagay dito sa mundo o ang mundo, 'di ba? Ay kinakailangan mag-adapt ka doon. 'Di ba? Meron nga po akong nabasa sa leadership na book na kapag daw pala ang leader o ang isang tao takot siya sa change o hindi siya nag-i-innovate, hindi siya nag-change, pwedeng mahuli na siya. Alam niyo po ang nangyari kay Motorola tsaka kay Nokia. Bakit kaya ngayon konti na lang o wala na nga 'di ba, sa ibang bansa si Motorola tsaka si Nokia. Bakit naangasan na siya ni iPhone, ni Apple tsaka po ni Samsung? Bakit ang namayagpag na yung mga ganong brand? Kasi sabi si Nokia daw tsaka si Motorola, hindi na daw sila nag-adapt sa change. Ibig sabihin hindi sila nag-innovate. 'Di ba? Nung nagkaroon na ng touchscreen, 'di ba? Na nung naglabasa na yung mga Android, hindi sila sumabay. Na which is dapat pala ganun pala tayo. Na kung may mga nagbabago, we adapt, 'di ba? Ibig sabihin nag-i-innovate. Kaya nga ito may sinulat ako sa bulletin board ko na nabasa ko doon sa book na yon. Na sabi doon, when changes come, don't panic. Innovate, 'di ba? Na kapag daw nagkakaroon pala ng pagbabago, pag may mga dumadating na pagbabago, huwag ka daw magpanic. Ang gawin mo, mag-innovate ka. 'Di ba? Na ang ibig sabihin, i-level up mo yung sarili mo, 'di ba? So ganun din, sa some of you, may mga nararanasan kayo na mga changes sa buhay, pero huwag kayong magpanic. Huwag kayong ma-stress, 'di ba? Kinakailangan mag-innovate kayo. 'Di ba? Na mag-adapt kayo sa mga changes na 'yon. Na minsan may mga ganun talaga. May mga taong mangiiwan sa iyo, may mga tao na friends mo noon, ngayon ini-snub ka na. Ngayon kailangan mag-innovate ka, mag-level up ka. 'Di ba? Hindi yung nasadlak ka na sa ganun, 'di ba? Na wala na sila, wala na akong friends, 'di ba? So mag-innovate ka. Sabi nga dito, adapt and flow, 'di ba? And alam natin 'yan kahit sa ministry na hindi lahat ng mga ginawa mo dati ay hindi na e-effect ngayon. 'Di ba? Hindi na for example, nung nagkaroon ng 'di ba, online, 'di ba? Nung dumating yung year 2020, nauso ang mga online Bible study, kaya nag-innovate tayo, 'di ba? Talagang nauso ang social media, nag-innovate tayo na hindi na tayo basta gagamit lang ng mikropono diyan sa labas, 'di ba? So nag-innovate tayo na ginamit na natin yung mga social media platform para mas talo pang ma-share ang word of God. So ganun na, do not fear change. And last na po ito ay yung belief that you have to do it alone. So isa po sa mga i-eliminate natin o tatanggalin natin sa buhay ay yung paniniwala na kaya mo o dapat mong gawin ang mga bagay ng mag-isa ka lang. 'Di ba? Bakit? Kasi sabi nga, we are created, 'di ba, in fellowship or for fellowship. 'Di ba? So ibig sabihin po, totoo po yung kasabihan na no man is an island, na dapat hindi daw po tayo nag-iisa. Kasi bakit? We all need help and support. Na ang ibig sabihin, kinakailangan, kung may kailangan po tayo, huwag tayong mag-atubili o mahiyang humingi ng tulong. 'Di ba? Kasi bakit? Hindi naman kaduwagan yung paghingi ng tulong. Hindi ka tsipan, hindi ka kornihan, 'di ba? Ang pagpangangailangan ng kaibigan, kasi natural po siya na kailangan ng tao. Kaya nga po, kung maalala nyo, 'di ba, si Adan, ano po ang sabi ng Bible, 'di ba? Nung nag-iisa si Adan, ano po sabi ng Diyos, 'di ba? Na kumbaga hindi makakabuti sa tao, 'di ba, ang mag-isa. Kaya naman binigyan si Adan ng Eva, 'di ba, na magiging helpmeet niya. Bakit? Kasi alam ng Diyos na kailangan ng tao ng tulong. Kaya ganoon din sa atin. Huwag tayong laging alone ranger, 'di ba? Huwag tayong laging nag-iisa. Kailangan po natin ng kasama. Kaya nga po, 'di ba, doon sa sample din ni Jesus, kailan si Jesus tinukso ng demonyo? Nung siya ay nag-iisa lang. Kaya tayo, 'di ba, na kung halimbawang may mga pagkakataon na mag-isa tayo at doon pa nga tayo
lalong mas natutukso na gumawa ng masama, 'di ba? Doon tayo mas natutukso, 'di ba, na gumawa ng mga kalokohan, 'di ba? Talagang sinasabi na ng Panginoon sa iyo ngayon na you can never be alone. Huwag kang mag-isa, 'di ba? Huwag mong hayaan na mag-isa yung sarili mo, 'di ba? Humanap ka ng mga fellowship, humanap ka ng mga kaibigan na tutulong sa iyo, and pinaka the best nga, 'di ba? Yung tutulong sa iyo na mapalapit kay Jesus. Kaya ito pong ginagawa natin, 'di ba, na nag-online Bible study tayo, nagfe-fellowship tayo online, 'di ba? Napakahalaga po nito, 'di ba? Itong ginagawa natin. Bakit? Kasi kahit sa pamamagitan lang po nito, 'di ba, napapalakas po tayo, napapaalalahanan tayo. And sabi nga po diyan, build a strong support system, 'di ba? Mag-continue tayo sa pagbi-build ng strong support system. Ano-ano po 'yan? Sino-sino po 'yan? Yan po yung mga kaibigan natin kay Jesus, yan po yung pamilya po natin, 'di ba? Yan po yung mga kaibigan natin, mga ka-churchmate natin, 'di ba? And sana po lagi po tayong nakiki-fellowship. Nang sa gayon ay mas lalo nga po tayong maging matagumpay, 'di ba? At naiiwasan natin na maging malungkot. Okay? So review lang po Review lang po ano-ano yung mga dapat alisin natin sa buhay natin. Una, negative self-talk. Sa lahat po ng mga hindi nakaabot o humabol po, una na dapat natin tanggalin sa buhay natin yung pagsasalita natin ng masama sa sarili natin. Instead, dapat i-bless po natin yung sarili natin. Harap kayo sa salamin. 'Di ba? Sabihin niyo sa sarili niyo, you are blessed, you are loved, you are precious in God. 'Di ba? So yun po ang dapat nating sabihin. Pangalawa, toxic relationship. Yung mga relationship na sumisira ng identity natin, ng image natin, yung hindi nakakatulong. Sa halip, mas nakaka-down pa, 'di ba? Ay talagang alisin natin sa buhay po natin. Lahat ng mga relationship na nagtuturo sa iyo magbisyo, ayan, alisin niyo po 'yan. Pangatlo, procrastination o yung pagpapasabukas, 'di ba? O mamaya na habit, manyana habit, 'di ba? Alisin po natin 'yan sa buhay natin. Nang sa gayon, umasenso tayo at mag-progress. Pang-apat, fear of failure. Yung takot pumalya o takot magkamali. And pang-lima, comparison. Wag natin i-compare yung sarili natin sa iba, yung marriage natin sa iba, yung ministry natin, yung success natin sa iba. Okay? And then pang-pito, yung clutter, yung mga kalat sa buhay natin. Gaya ng unforgiveness, mga bitterness, mga mental torment na yan. Shake it off. Alisin natin yan sa buhay natin. Pang-pito, the need for perfection. 'Di ba? Kasi ang totoo, wala naman po talagang perfect. 'Di ba? Sa langit pa po tayo magiging perfect. Pero dapat ang strive natin ay maging excellent. Okay? Pang-walo, victim mentality. Ito po yung lagi mong iniisip, kawawa ka, biktima ka. 'Di ba? Dapat ngayon ang isipin mo na matagumpay ka, ikaw ay niredeem na, tinubos ka na ng Panginoon. Okay? And then pang-siyam, the need for approval. Yung gusto mo, lagi kang like. Yung gusto mo, 100 yung heart mo. Diba? Yung gusto mo, ganito at ganyan. Okay? And then number 10, fear of change. Yung takot ka sa mga pagbabago. Okay? Alisin po natin yan. And pang-11, belief that you have to do it alone. Ayan. So yung paniniwala na na dapat ay gawin mo ito mag-isa. Now, instead, dapat po ay lagi tayong sumasama sa iba at makikipag-fellowship. Okay? So, yun lang po. Let's pray. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, regarding sa mga buhay, Panginoon, Lord God, at sa mga bagay na kailangan namin alisin, Lord God, sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, ano po itong mga bagay na ito. Kaya we pray, Panginoon, Lord God, by the power of your Holy Spirit, Lord, na matanggal po namin ito sa mga buhay po namin. Nang sa gayon, Lord, ay magkaroon po lalo kami, Panginoon, ng success and victory at saka progress, Panginoon, sa mga ginagawa po namin. Kami man po ay mga pastor, mga lingkod mo, Panginoon, mga workers, Panginoon, ganun din mga estudyante, mga asawa, Panginoon, kapatid o mga kaibigan. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na alisin itong mga bagay na to. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na magtagumpay, Panginoon, sa lahat po ng mga ginagawa namin. And we declare and declare, Panginoon, Lord God, na itong mga susunod na araw at panahon, lalong-lalo na, Lord, matatapos na po yung taon ng 2024.
Magtagumpay po kami, Panginoon, sa lahat ng mga plano mo sa amin, Lord God, at sa mga goal, Lord God, na gusto mo, Panginoon, na ma-achieve po namin. Pagpe-pray nga po namin, Panginoon, Lord, na tulungan mo po na ma-rebuke po namin ang lahat ng ito, Panginoon, Lord God, at magkaroon kami, Panginoon, ng pagtatagumpay sa lahat ng ginagawa po namin. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na patawarin yung mga sarili namin kapag nagkakaroon kami, Lord God, ng mga pagkakamali. Tulungan mo kami, Panginoon, na bumangon at bumawi ulit, Panginoon. And we pray, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na bumangon ulit. Dahil alam namin, Lord, na hindi mo naman talaga kami pababayaan, Panginoon, at iiwan. At kakasamahin mo kami, Panginoon, saan man kami magpunta, Lord God, ano man ang aming gawin. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig po ngayon, kasama po ng aming mga pamilya. Alalahanin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng mga ginawa po namin, Panginoon, at mga gagawin pa po, Panginoon. Ingatan mo po, Lord, yung mga papauwi pa lamang, Panginoon, at lukuban sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang dugo. At lagi mo nga po kami, Panginoon, pagsama-samahin, Panginoon, sa OBS na ito, Panginoon, at sa mga susunod na araw at panahon, mas lalo pa pong dumami, Panginoon, yung nagbibigay ng oras at naglilingkod sa iyo. Kaya thank you so much, Lord God. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na purit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin si Lord.